Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is absolute authority. So, ayon po sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, pag-usapan po muna natin is what is absolute authority. So, yung meron daw po tayong meron po tayong iba't ibang court, pero sinasabi po dito na ang ating Supreme Court is ang ating Panginoong Jesucristo. So, ayun nga po sa teaching is all people have different authorities in life. So, may kanya-kanya tayong authority sa buhay. So, may kanya-kanya tayong sinusunod, pero hindi natin pwedeng gawing authorities ang ating mga pamilya or kung sino man, dahil ang tanong ay sino ang ating pinaka-authorities. Kung meron tayong kanya-kanyang authorities sa buhay, pero ang pinaka-authorities natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, next is God and His Word is our absolute and eternal authority. So, ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang salita is ang ating pinaka-authority. So, hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay magpapatuloy hanggang sa kasulukuyan. So, minsan sa salita ng Diyos is marami tayong na lalabag. So, dapat tayo yung mag-adjust sa salita ng Diyos. So, next po is shape our lives and decision based on God's absolute authority. So, tayo daw po ay hinuhubog ng ating Panginoon. So, minsan kasi tayong mga tao is kumbaga may kanya-kanya tayong kumbaga hinahayaan natin yung salita ng Diyos. So, hindi tayo nahuhubog kasi may kanya-kanya tayong decision sa buhay. So, para mahubog tayo is mag-aral tayo ng salita ng Diyos. So, para doon is mahubog tayo ng ating Panginoon and mabago ang ating buhay. So, ayun nga sa application natin is start this year within a commitment to study God's Word. So, tayong mga tao is kung dapat pag nag-aaral tayo ng salita ng Lord is nandun yung commitment natin. So, halimbawa is araw-araw tayong magbabasa ng salita ng Diyos o makikinig sa salita ng Diyos. So, dapat andun yung commitment natin sa salita ng ating Lord. So, next naman is submit all things to God's Supreme Court. So, isubmit daw po natin lahat sa ating Panginoong Jesucristo and hayaan daw po natin siya ang magdesisyon kung ano ba ang gagawin ng ating Lord. So, dapat yung ibang tao daw is huwag natin sila gawing authorities natin. So, dapat ang ating Lord lang. So, next naman is shape your life according to the demands to the Bible. So, yung hubugin mo daw ang sarili mo according sa sinasabi sa ating Bible. So, dapat kung nag-aaral tayo ng Bible is
dapat mahubog talaga tayo. And then, kung mahubog man tayo, dapat naayon lang sa salita or nilalaman ng ating Bible. So, maraming salamat po. Sana po ay kayo ay may natutunan.